nakikinig sa bawat hinaing. Tumulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba? Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At ngayong araw po na ito, ang date ay Nobyembre 8. At sa kalendaryo ng ating simbahan, tayo po ay nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At malapit na yung, brother, yung Christ the King. Opo, 2 linggo na lang po 2 mula linggo ngayon. na lang sa Nobyembre 22. Sa pagdiriwang po natin ang Christ the King. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka. Sa ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano, ang humihikayat sa inyo para magkatolikong nagbabahay-bahay. Ang paring Ilocano, Father Bong Romano po. At syempre po, nagbabalik ang seminaristang Kapampangan, Wow, welcome, Brother welcome. Reniel Soriano. Bumabalik din po si Brother Ferdy Dukut. At ito naman po si Father Mitch Sinense. Bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan po ni Brother Ferdy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Ama naming nasa langit, salamat po sa panibagong araw na binigay nyo sa amin. Salamat din po sa oras na binigay nyo para po pagnilayan namin ang iyong banal na salita. Naway itubod mo o ipadala mo ang iyong banal na Espiritu para parati kaming gabayan sa aming pagninilay na lalo naming madama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng iyong banal na salita at lalo kaming maging mapagbigay lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ito po hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So maraming salamat, Brother Ferdy. Ngayon naman po, itutuloy po natin ito at pakikinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin ni Brother Reniel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad-lakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So muli, maraming salamat, Brother Ferdy, sa pangunguna sa dasal at ganoon din sa pagbasa sa ating Ebanghelyo. Maraming salamat, Brother Reniel.
At ito na naman po kami, minamahal na mga kapatid, sama-sama po nating pagnilayan yung Ebanghelyo at yung pagtutuunan po natin dito sa ating Ebanghelyo ay yung tinatawag na pagiging mapagbigay ng isang tao. At yung modelo po na pinakita ng ating Panginoon, yung Panginoon po ay talagang excited siya na tinawag pa yung mga alagad dahil natouch po siya sa ginawa ng isang balo. Opo. Ano ba yung ginawa niya, Brother Rene? Yung pong balo, Father, ay naghulog po ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. So Yun. parang po dito, Father, yun po yung parang lahat po ng kanyang ikabubuhay. Oo. Sabi po ng Ebanghelyo. At sabi ng Panginoon sa bandang dulo ng Ebanghelyo, ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. So, nakakatouch po yung Ebanghelyo at ito nga po, sana matouch din ang ating kalooban para umusbong po tayo sa pagbibigay. At ito po ang tatalakayin natin sa pagpapatuloy po natin, pero makikinig muna po tayo sa isang masiglang awitin. Magbabalik po ang programang Manalig Ka.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. Brother Ferdy po, Kapampangan din. And Father Mitch po. So sa ating pong ebanghelyo ngayon, umpisan din natin sa bandang una, mga kapatid. Opo. Yung Panginoon ay ikinukwento yung mga ugali ng mga Pariseo, Mga eskriba. Opo, mga eskriba, eskriba. o mga eskriba. At itong mga ito, ay sila yung parang kontrabida rin sa buhay ng ating Panginoon. Ano? Opo. Yung mga ginagawa nila ay hindi nila, yung tinuturo nila Hindi naman ay hindi nila ginagawa. sinasabuhay. Sinasabuhay. At yung nga sila yung mga nagpapasikat, gusto nila palagi yung piling luklukan, Mm-mm. tapos pag tumulong, nag-aabuloy, ay gusto nila nakikilala. Opo. Yan, no. At yung nga, marami po yung mga ginagawa nila na sabi nga ng Panginoon ay mapagbalat kayo. Yung mapagpaimbabaw. Yan. Ayan, oh. At sa pangalawang bahagi po ng ating ebanghelyo, nakita naman niya yung totoong kalooban. So, yung Panginoon, alam nyo, yung nakakatuwa yung Panginoon pala, kaya yung mga nakikinig po na nagsisimba, pinagmamasdan din ng Panginoon kung magkano yung inihuhulog ninyo sa buslo. Aray ko. Inihulog yung buslo. Bakit? May mga karanasan ba kayo yung mga naghulog sa buslo? Opo, marami po kaming karanasan. Yun Ano nga ba? po, yung pong, dati may biruan po kami, yung pong mga, may pumipikit-pikit po pag dumadaan yung buslo sa harapan nila. Para hindi makita. Opo, kaya Oo. Para sabi po doon sa malampasan. isang seminar ng mga greeters and collectors, sabi daw po pag nakapikit, pag nagko-collect, dumadaan yung collection basket, ay kalabitin kung talagang natutulog. So, Para magising. marami pong nagtutulog-tulugan. Kapag Tutulugan na. nasa No? operatory na. So isang isang katotohanan at isang pangangailangan na itong pag-aabuloy ay practice pang matagal na panahon. Ano? Opo. Halimbawa, kung babalikan mo yung lumang tipan, hindi lang yung pag-aabuloy na pakonti-konti, kundi doon nagsimula yung tinatawag na tithing. Opo, yan po yung 10%. Yung sa ikapo, ano? Opo. Pero yung panawagan naman ng ating Panginoon sa bagong tipan ay yung magbigay ka ng ayon sa iyong kalooban. Yan, opo. Na yun yung i-develop mo. Mas Opo. mahalaga yung Oo. kalooban ngayon na sinasabi O ng yun, ating yung, Panginoon. yung nanggagaling sa iyong kalooban. At dito nga tayo ngayon hinuhubog sa ugali natin. At napagandang pag-usapan natin ngayon kung ano yung mga ugali ng tao sa pagbibigay. Yan. Oo. At kanina nga, unang attitude, siguro yung mga parang mga negative sa pagbibigay. Yes po. O yung una kanina, yung karanasan natin na pag may nagbibigay daw ay may hinihintay na kapalit. Kapalit. No? Baka meron kayong mga halimbawa, yung mga nagbibigay ng naghihintay ng kapalit. Mga ganun sa buhay natin. Lalo na ngayon, ay sinisimulan na yata yung campaign period. Oo. Nalalapit na po kasi ang